Panginoon, salamat sa Kapaskuhan. Narito kami sa gawain ng Diyos kasi gusto namin na bago ang lahat, purihin po namin kayo, Panginoon, at sambahin namin kayo. Dahil po ngayon ay birthday po niyo, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat na dahil po sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay pinagpala po kami. Dumating kayo para kami iligtas, Panginoon, at bigyan ng isang magandang buhay. At ito na nga po ang nangyayari sa amin, Panginoon, na dahil po sa inyong biyaya at kabutihan, talaga naman po, Panginoon, ang buhay namin, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, Panginoon, at paangat ng paangat namin ang buhay. Kaya sa araw na ito, kami po ay patnubayan sa paikinig ng salita. Salamat sa presensya ng bawat isa na narito, Panginoon. Dahil po sa inyo, Panginoon, naging isang pamilya kami. Pamilya ng Diyos na hindi lang hanggang lupa, kundi hanggang langit. Magkakasama po kami. Kaya salamat po sa inyong biyaya at sa inyong mga salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. At Merry Christmas sa ating lahat. Isang maligayang Pasko para sa buhay ng bawat isa. At nasa pandemic man tayo, pero si Lord hindi naman tumitigil ng pagpapalat sa ating mga buhay. Amen ba? Kasi tayong lahat ay nakailalim sa kaharian ng Diyos at sa government of the kingdom of God. Kaya nga po ang gobyerno natin ay may mga kulang na mga pagpapala sa atin. Ang kaharian ng Diyos hindi magkukulang. Amen? Magpapadala siya ng mga pagpapala sa ating lahat na nakailalim po sa kaharian ng Diyos at na nasa sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Ako po ay magbabahagi dito sa aklat ng Lucas chapter 2 at ganito ang sinasabi sa Tagalog version of the Bible. Luke chapter 2 sa simula verse 1. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Yan. Sabi rito, ng panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Nang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Noong panahon na yon ay merong census na ginaganap at gaganapin. Kaya ang lahat dapat umuwi sa kanilang mga bayan. At sabi rito, mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem ng Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Ibig sabihin, kabuwanan na. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Ibinalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon sa mga hotel na mga sa kanilang sa panahon na yon wala nang bakante kasi ang lahat ay nag-uwian para magpatala sa census na yon. Nagkataon naman na si Maria ay kabuanan, sumakit ang tiyan. At doon sa pagkakataong yon ay nanganak siya. At sabi, wala na siyang matuluyan, kaya doon siya sa sabsaban nanganak at doon isinilang ang Panginoon. Mga kapatid, dito ang isang dakilang katotohanan, no? Na si Kristo'y pumarito at isinilang sa isang napakasimpleng lugar. At kumbaga, kung titingnan nga natin, parang kaawa-awa naman yung kanyang pagsilang. Parang napakahirap naman at parang napakaaba naman. Pero dumating siya para sa isang estado ng pagpapakumbaba upang ang lahat ng sumasampalataya naman sa kanya ay itaas naman ng Panginoon. Amen po ba? Kung siya'y pumunta na nagpakababa, pero ang lahat ng sumasampalataya sa kanyang nagpakumbaba sa kanya, itataas naman niya. Amen po ba? Kaya ang buhay po natin, we are never the same again kasi iniangat na tayo ni Lord sa ating mga kalagayan. At sa buhay natin, hindi ka mananatili sa nilalagyan mo. Iaangat ka ng Panginoon. Amen ba? Meron siyang nilalaan na magandang bagay sa buhay mo. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, sa lupainding yaon, nung sinilang ang Panginoon at nandoon sa sabsaban, sa lupainding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila
natakot sila ng gayon lamang. Subalit, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang isang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya sabi ng anghel, huwag kayong matakot, may dala akong mabuting balita. Yung pagdating ng Panginoon ay isang mabuting balita. Amen po ba? At si Kristo ang mabuting balita. Siya ang good news. Siya ang sinasabi natin, ang tinasabi natin gospel. The gospel is the good news. Yun ang mabuting balita. Yun ang magandang balita. At ang balita ay si Kristo ay dumating. Amen po ba? Kaya kapag meron na wala nang gaganda pa sa balitang ito na dumating na ang ating tagapagligtas, isinilang, sineselebrate natin sa araw na ito ang kanyang pagsilang. Amen po ba? Dumating siya para sa atin, para sa bawat isa sa atin. At sabi ng lagi nating naririnig that Jesus is the reason for the season. Pero mga kapatid, ang isa pang dakilang katotohanan, we are the reason para sa panahong ito. Amen po ba? Sapagkat tayo ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi nakikita natin na si Jesus ang dahilan kaya tayo nagsiselebrate. Pero pumarito ang Panginoon para sa atin. Kaya nga, in this Christmas, kapatid, you are the reason. And we are the reason why Jesus was born. Why Jesus came. Bakit siya pumarito? Kasi ang dahilan, ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoon. Amen po ba? At tayo naman nagsiselebrate. At ang sineselebrate natin, of course, none other but the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Siya ang dahilan kaya tayo may gathering. Siya ang dahilan kung bakit tayo may celebration. Hindi lang pagpasko, kundi sa bawat araw ng buhay natin, sa bawat linggo nagkakatipon tayo, mga kapatid, it's all about Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng anghel sa kanila, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol at nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Ito ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, ang una ko pong binais na bigyan ng pansin sa mensahe sa umagang ito, una sa lahat yung pagdating ng Panginoon. Nung dumating siya, wala siyang matuluyan. Kaya isinilang siya sa isang sabsaban. Sapagkat nung panahon na yon, punong-puno na ang mga hotel. Nung sa lugar nila, yung mga bahay panuluyan, yung mga motel, hotel, at mga paupahan sa kanyang panahon. Lahat ay puno at wala itong nakapagbigay ng pansin na dumating na ang tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo. Number one, mga kapatid, na nais kong bigyan ng pansin, Jesus came for you and me. Let us give Him place in our hearts. Dumating ang Panginoon, mga kapatid, at dumating siya kasi gusto niyang tumuloy. No? Kaya nakalulungkot lang dun sa kanyang pinuntahan, wala siyang matuluyan. Pero mga kapatid, gustong tumuloy ng Panginoon. Gusto niyang tumahan. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Revelation, na kumakatok ang Panginoon sa pintuan. Ang sino mang magbubukas, papasok siya at makakasalo niya ang Panginoon. Hanggang sa ngayon, kumakatok ang Panginoon sa puso ng lahat ng tao. Salamat sapagkat pinagbuksan natin siya. Amen po ba? Amen po ba? At itong isang desisyon na hindi natin pagsisisihan. Na pinapasok natin ng Panginoon, binigyan natin ng puwang sa ating mga buhay. Pero mga kapatid, ang isa ko pong pakiusap, nakikinig po ba kayong lahat? Ang isa ko pong
pakiusap na kung ang Panginoon ay pinatuloy natin sa ating mga buhay, hayaan naman natin siyang maghari sa buhay natin. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon nung pumunta siya, hindi naman siya pumunta para bumisita lang. Pumunta siya para ayusin ang buhay natin. At magaganap ang pag-aayos ng buhay natin kung papabayaan natin siya na maghari sa atin. Yung kanyang mga salita, yung kanyang mga panuntunan, ay bibigyan natin ng puwang sa ating mga puso, and for sure, mararanasan mo yung sinasabi niya na dumating ako para bigyan ka ng buhay at kung isang masaganang buhay. Amen. Kaya ito ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon. Nakalulungkot sa panahon ng Panginoon nung dumating siya. Sarado ang lahat. Abalang-abalang marami sa pagpapatala. Abalang-abalang marami sa pagkakataon na yun. Pero ang Panginoon walang matuluyan. Nawa, sa Kapaskuhan ito, hindi tayo maging abala sa maraming mga bagay, kundi lagi tayong maging abala patungkol sa Panginoon. Amen po ba? Sapagat siya naman ang pangunahin sa lahat. Kanya ang lahat ng ito. Kanya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Bawat detalye ay hawak niya. Aayusin niya para sa buhay mo. Papasukin mo siya, paghariin mo siya. Gaganda ang buhay mo. Gaganda, sasagana. At mararanasan mo, yung sinasabi niyang pumarito ako para bigyan ka ng buhay, isang masaganang buhay. At mga kapatid, bawat tao po na tumanggap sa Panginoon, pinaghari nila ang Panginoon, totoo nga, hindi po sila nagsisi sa kanilang mga buhay. Sapagat ang Diyos ay gumawa, nagsaayos, at inayos niya ang bawat larangan ng buhay natin. Ulitin ko mga kapatid, hindi dumating si Lord para bumisita. Dumating siya para tumahan sa buhay natin. Amen po lang. Gusto niya tumahan sa iyo. Kasi gusto niyang gabayan ka sa bawat araw ng buhay mo. Gusto niyang samahan ka, patnubayan ka, gabayan ng mga desisyon mo sa buhay. Sa ganun tumama ang lahat. At maranasan mo yung inilalaan niya sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sa Pasko nito mga kapatid, na yamang tinanggap natin si Jesus, at kung hindi mo pa siya pinapapasok, it's about time, papasukin mo siya, tanggapin mo siya, at kapag tinanggap mo na siya, papaghariin mo siya sa buhay mo. Hindi siya paano yung paghahariin ng Panginoon, simple lang, yung mga salita ng Panginoon, yung mga aral ng Panginoon, gawin mong patnubay sa buhay mo, lakaran mo, ipamuhay mo. Ibig sabihin kapag pinapamuhay mo yun, pinaghahari mo si Lord sa buhay mo. Amen po ba? At kahit na minsan sa paglakad natin sa kalooban ng Diyos, minsan may mga problema rin, pero pag nasa kalooban ka ni Lord, magiging madali para sa iyo. Amen? Pag pagtagumpay ka ng Panginoon, wala nang pinakamahalaga sa buhay nito, kundi kasama natin si Lord at pinaghaharian tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kasi sa mundong ibabaw, talagang minsan mayroong magagandang mga pangyayari, minsan mayroong mga pangyayari parang hindi maganda. Pero sa Panginoon, lahat ng bagay ginawa niya para sa ating ikabubuti. Lahat ay ginawa niya maganda sa kanyang kapanahunan. Depende po yan sa tumitingin, depende yan sa tumatanggap. Pero tayong mga anak ng Diyos, naniniwala, nagtitiwala na ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin ay pawang magaganda at para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya nakakain natin ang ating Panginoon. Amen at amen. Kaya nga paghariin natin siya, hayaan natin siya. At makikita mo, gaganda. Sabi ko nga minsan, ang Panginoon sadyang nakialamerong Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Pero si Lord pag nakialam, papaganda. Amen po ba? Kasi may mga taong nakikialam, tapos gumugulo naman. Pero si Lord, paganda ng paganda. At tulad ng lagi kong sinasabi kay Lord, minsan sa simula parang gumulo, parang humira. Mga kapatid, sa simula lang yan, pero habang lumalaon, paganda na ng paganda. No? Sa kaaway naman, pag nasa kamay ka ng kaaway, sa simula parang maganda. Parang hindi yatang gumanda ang buhay ko. Hindi na ako dumadalo, hindi na ako nakikinig ng salita ng Diyos, hindi na ako naglilingkod, parang gumanda. Mga kapatid, yan ay atake ng kaaway. Maganda sa simula, pero habang lumalaon, pumapangit at pumapangit. Amen ba? Hanggang ba kailangan? Kaya sa Panginoon naman, sa simula, parang medyo iniwasan ako ng iba. Parang bakit nagkaganito? Bakit parang yung negosyo ko parang hindi umangat? Dapat nakailog ako, dapat lalong umaangat. Nakikinig po ba kayo lahat? Marami po ako narinig na mga nagsimula sila kay Lord, bumagsak yung negosyo nila, nawalan sila. Totoo po yan. Pero mga kapatid, ang isang dakilang katotohanan, papalitan ng Panginoon. Amen po. Amen po ba? Kasi gusto ni Lord
lahat ng ginawa mo, tatanggalin niya. Gagawa naman siya para sa iyo. At pag gumawa si Lord, mas higit kaysa dati. Pag nagpalit si Lord, mas marami kaysa dati. Amen po ba? Pag nag-restore siya, grabe. Amen po ba? Kaya yung iba na hindi nila maunawaan, yung bakit ganito? Bakit nung nagsimula ako, bakit ganito? Mga kapatid, ganyan din po ako. Nung nagsimula, bakit ganito? Parang nilayuan ako ng mga biyanan ko, parang hindi na ako nakasundo ng mga bayaw ko. Bakit yung mga tao parang lumayo sa akin? Bakit ganito? No, pero mga kapatid, sa simula po, talagang minsan may mga pag-uusig. Pero habang lumala ako naman, gumaganda ng gumaganda. Kaya I encourage you, yung lalo na yung mga nagpapasimula, huwag kayong bigyan kay Lord. Meron siyang magandang nilalaan sa inyo. Papagalain niyo si Lord sa inyong mga buhay. Amen po ba? At masasabi niyo sa kahuli-hulihan, tama nga ang aking naging desisyon. Amen po ba? Kaya palagpakan natin malakas ang aking Panginoon. Mga kapatid, hindi po ako tumagal ng ganito sa Panginoon kung hindi sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Na ang Panginoon totoo sa kanyang mga salita at wala nang pinakamagandang buhay kundi nandyan tayo sa piling ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na manatili ka, magpatuloy ka. Maaaring minsan may mga konting problema, pero huwag kang mabahala, kasama mo si Lord. Aayusin yan lahat ng Panginoon. At i-restore ng Diyos, lahat ng ninakaw ng kaaway, babalik ng Panginoon. Amen po ba? Lahat ng hindi mo natanggap ng mga pagpapala, aabot sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? At huwag kang mabahala, mas marami pa siyang nilalaan sa iyo. Amen po ba? Sige, palapakan namin malakas ang ating Panginoon. Kaya nga ako'y nagpe-pray, sabi ko, Panginoon, ano naman po ang para sa next year 2021? Mga kapatid, nilagay sa akin ng Panginoon, sa aking puso, it will be the year of His abundance. Amen po ba? Amen po ba? It will be the year of more than. It will be the year of much more. It will be the year of even more. Amen po ba? Mas marami ka sa dati. Amen po ba? Mas maraming biyaya, mas maraming pagmamahal, mas maraming kalakasan, kagalingan, karunungan. Ang padadaluin ng Panginoon para sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Just believe and receive. Amen po ba? Kaya po mga kapatid na nilalaan, naniniwala ko malakas ang malakas sa ating Panginoon. Amen! Pangalawa mga kapatid na nais ko pong bigyan ng pansin, mga kapatid, si Jesus ay sabi ng anghel, pumarito ako, meron akong dalang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita is none other than Jesus. Jesus is the good news. Jesus brought the good news for every one of us. Mga kapatid, ang tinanggap nating regalo sa Kapaskuhan ay mas higit kaysa sa magagawa ng pera. Amen po ba? Yung kaligtasan, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung kapayapaan sa ating puso't kalooban, hindi lahat yan kayang tumbasan ng pera. Maraming mga tao may pera, maraming mga tao may mga material na bagay, pero wala silang kapayapaan, wala silang kapanatagan. Pero tayo mga kapatid, nakikinig po ba kayo lahat? Kaya ang pinakadakilang regalo pag Pasko ay walang iba kundi ang mabuting balita na narito ang Panginoon kasama natin. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Amen po ba? Narito ang Panginoon, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Inaalala ka lagi ng Panginoon. Kung ikaw ay nag-aalala sa Pasko, nag-aalala sa kinabukasan, mas lalo na si Lord na inaalala ka. Amen po ba? Sabi nga ng aklat ng mga awit, natutulog ka pa lamang, inihahanda na ni Lord ang mga pagpapalang para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pinaghahandaan ka ni Lord. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, pinaghahandaan ka ni Lord. Ganun ang Panginoon, mga kapatid. At ang mabuting balita, pinagpala na tayo dahil kay Jesus. Amen po ba? Nung tinanggap mo si Jesus, tumanggap ka ng package ng mga pagpapala. Kaligtasan, kapayapaan, kapalingahan, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig at kasaganaan ng buhay ay dumadaloy sa buhay mo kasama ng kagalingan. Amen po ba? Kalusugan, proteksyon, kasama ng lahat ng bagay na sinasabing maaring kailanganin mo sa buhay na ito na hindi kayang bilhin ng pera. Yun ang ibinigay ng Panginoon. Kaya tayong kaloob na bigay ni Jesus sa atin ay kaloob na hindi kayang tumbasan ng pera. Amen po ba? Hindi kayang bilhin ng pera. Amen po ba? Kaya sabi nung nabasa ko, yung pera nakakabili ka ng kama pero hindi ka makakabili ng puno. Amen po ba? Makakabili ka ng pagkain pero hindi ka makakabili ng ganang kumain. Kaya minsan yung mga mahihirap, simple lang ang pagkain nila, sarap-sarap nilang kumain. Yung mga mayayaman, dami-dami masasarap na pagkain, hindi makakain. Nakikinig po ba kayo? Kaya nga mga kapatid, yung gana ay galing sa
sa Panginoon. Amen po ba? Yung tulog galing sa Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo bili ng pera. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga sabi, yung pera nakakabili ng maraming libro, pero ang karunungan hindi nabibili. Kasi ang karunungan bigay ng Panginoon. Amen po ba? Ang kapayapaan, ang kapahingaan, kapalatagan, bigay ng Panginoon. Dala-dala ni Jesus. Kaya nga, dapat mong sasabihin, Panginoon, salamat sa kapahingaan. Salamat sa kaginawahan. Kasalamat, Panginoon, makakalampas ako rito. Amen po ba? Na anumang dinadaanan mong tagumpay, binigay na sa iyo ng Panginoon. Hindi kaya ni Lord matalo. Kaya sapagat ang mabuting balita, dumating na yung tagapagtanggol. Dumating na ang ating tagapaglakas. Amen po ba? Dumating na ang ating tagapagpala. Amen po ba? At sa trono ng biyaya ng Diyos, nandun si Jesus na namamagitan para sa atin. Na kung ikaw yan may mga kahilingan, hiniling mo sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, nandun siya sa kanang trono ng Ama. Kasi nasabing, Father, bigay mo na yung kahilingan ni sister, ni brother, yung kaligtasan ng pamilya niya, yung negosyo niya, yung kapanyanan niya, punuin mo na, Panginoon. Amen po ba? Nandun si Jesus na mamagitan. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Bible na lahat ng pangako ng Diyos ay yes at amen sa ating Panginoon. At sabi na aklat ng Hebrews, siya ay namamagitan sa ating sa Ama. Kaya lang lahat ng ating mga dalangin, meron po tayong backer sa langit. Walang iba, hindi si Jesus. Siya ang mabuting balita. Lahat ng masaya po malapit ng dalang sa ating Panginoon. Siya ang mabuting balita, dumating ang Panginoon. Amen po ba? Siya ang mabuting balita. At kapag ka nakapokus ka sa Kanya, makikita mo mga gandang mga bagay na nilalaan niya para sa iyo. Hindi ka magkukulang sa Paskong ito. Amen po ba? Gusto ka ni Lord pag umapawin sa pagpapala, para maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba? Para maging blessing ka sa iba. Amen po ba? Ito ang dahilan kung bakit pumunta si Jesus. Mga kapatid, sa mundong ibabaw, napakaraming masamang balita, napakaraming masamang ulat. Pero kapag ka si Jesus ang pinag-usapan, laging merong mabuting balita. Kasi siya ang mabuting balita. Amen po ba? Kaya pagkalat natin ng mabuting balita, dumating na ang tagapagligtas. Dumating na ang tagapagpala. Dumating na ang tagapagpagaling. Amen po ba? Amen po ba? Dumating na ang tagapamagitan natin sa Ama. Sa magitan ng kanyang banal na dugo, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pinapaging matuwid na tayo. Kapatid, anumang nagawa mo, pinatawad ka ng Panginoon. Amen po ba? Pinatawad ka para maranasan mong biyaya niya, ang pagpapala niya, ang pabor niya. At gusto niya sumaya ka. Amen po ba? Gusto niya masaya ka. Amen po ba? At gusto niya pinagpala ang buhay mo. Ito ang mabuting balita, mga kapatid. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Kasama natin siya ngayon. Kasama natin siya bukas. Kasama magpakailanman sa buhay na ito. Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen at amen at amen. Sabi po ng banal na kasulatan, sabi po dito sabi rito ay nahanap ko isa. Sabi rito, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsakan. Sabi nung anghel sa mga pastol, pumunta kayo roon sa Bethlehem at matatagpuan niyo siya. Mga kapatid, hindi po mahirap hanapin si Lord. Bakit? Kasi siya ang unang humanap sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, Jesus, the Lord is just one prayer away. Isang tawag mo lang, nandiyan ang Panginoon. Isang tawag mo lang, mararamdaman mo na ang presensya ng Panginoon. Sapagkat ang dakilang katotohanan, hindi naman siya umalis sa atin. Naririto siya sa ating mga buhay, nananatili, nananahan, nagpapatuloy. Kailangan lang i-recognize mo siya. Amen po ba? Hindi siya malayo sa atin. Hindi siya lumalayo sa atin. Minsan nagkakamali tayo. Minsan nadadapa tayo. Pero hindi ka iniiwanan ng Panginoon. Nandyan si Lord para ibangon ka. Nandyan siya para patawarin ka. Para bigyan ka ng isang panibagong pagkakataon. Kaya nga mga kapatid, don't ever think na si Lord pagod na sa'yo. Hindi napapagod si Lord. Kahit tawag ka ng tawag, amen. Hingi ka ng hingi ng tulong. Mga kapatid, hindi napapagod si Lord at hindi nababagot ang Panginoon. Gusto niyang naririnig ang tinig mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, meron po kasi kung saan laging kinakaunsilan sa chat group yung isang taga-Amerika na mayaman, no? Pero, sabi niya, pero may sakit siya.
Sabi niya, Pastor, parang pagod na yata si Lord sa akin kasi panay ang tawag ko sa Kanya. Sabi ko, hindi ko napapagod si Lord. Gustong-gusto nga niya kung marinig ang tinig ninyo. Amen po ba? Mga kapatid, itong kagandahan po natin sapagat ang kalusugan at kagalingang bigay sa atin ng Panginoon ay isang pamana sa atin ng Panginoon. Pamana sa mga anak ng Diyos, hindi kayang bilhin ng pera. Merong mga tao may pera pero hindi gumagaling. Amen ba? May mga tao may mayaman pero may sakit. Ginastos na nila, nagpagamot ng pagamot, hindi pa rin gumagaling. Katulad ng isang babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. Naubos ng kayamanan sa kakapagamot. Napuntahan na niya halos lahat ng doktor. Halos nawala na siya ng pag-asa. Hanggang sa kawalan niya na ng pag-asa, bigla niyang narinig ang katungkol sa Panginoon. At sabi niya, pag lumapit ako sa kanya at mahiro ko ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, itong babae nito, merong isang natira sa kanya, yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? At sa magitan ng pananampalatayang yun, naubusan man siya ng pera, wala mang mga doktor na magpapagaling na sa kanya kapagkat lahat ay gumingkap na at hindi na siya kayang pagalingin. Pero meron siyang pananampalataya. Sabi niya, pag lumapit ako sa kanya, mahipo kong laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ang pinakamabisa na taglay-taglay natin yung pananampalataya sa Panginoon. Huwag mong bibitawan ng pananampalataya. Huwag kang aayaw, huwag kang tatalikod, huwag kang manihinawa. Continue believing, continue trusting. Amen po ba? At umasa ka, manalig ka, magtiwala ka. Sapagat yan ay may taglay na dakilang kayamanan at himala para sa buhay mo. Sa bawat pagkakataon ng buhay mo, mararanasan mo ang Panginoon. Mararanasan mo siya, madarama mong malapit siya, hindi siya malayo. Sa tawag mo lang, nandyan siya. Nagmamanifest ang kanyang kapangyarihan, nabibinig ka niya, aabutin ka niya, pagpapalain ka niya. Maaring nalulungkot ka, maaring may mga kulang sa buhay mo, pero kapatid, ang kakumpletuhan ay na kay Kristo. Amen po ba? Nasa kanya, you will be complete in Him. Amen po ba? Lahat ng naniniwala magsabi ng Amen. Kaya nga mga kapatid, sa buhay na ito, pagka tinignan natin ang mga material na bagay, laging kulang tayo sa mga bagay na yan. Pero laging namin dalangin ni White, pag morning Lord, mga kapatid na namin, lahat ng mga taga Jesus Christ forever bless you. Lord, punan po ang lahat ng kulang sa kanilang mga puso. Kasi pag kayo nagpuno, kompleto, Panginoon. Maaaring kami magbibigay ng mga konting regalo, pero kulang na kulang yun, munting-munting bagay lang yun. Pero ikaw, Panginoon, pag pinunan mo, kompleto ang lahat. Masaya ang lahat, pinagkaya ang lahat. Amen po ba? Kaya kapag nakatingin tayo sa tao, maraming pagkukulang ang tao. Walang tao, sabi ko nga lagi, walang tao makapagbibigay sa atin ng 100% na tayo magiging masaya. Wala po mga kapatid. Maaaring mapasaya nila tayo 85%, 90%, 95%, but not 100%. Kasi ang tao laging may imperfections, may kakulangan, may kahinaan. Amen po ba? Pero ang kakumpletuhan natin natin, Lord. Amen po ba? Pag nakapokus na kay Lord, kompleto ba? Amen po ba? Ang damang-dama mo na walang kulang sa'yo kasi pinuno ka niya ng pagmamahal, pinuno ka niya ng pananampalataya, amen po ba? Pinuno ka niya ng kalakasan, amen po ba? At yung mga pagpapalang yun na espiritual na pinuno sa'yo ng Panginoon, magre-resulta din naman sa mga pinansyal, material na pagpapala sa buhay na ito, sapagat hindi pa hintulutan ni Lord na wala ka. Gusto niya magkaroon ka, amen po ba? Kasi ang dakilang katotohanan, kapag siya ay nasa sayo na ang lahat ng bagay. Sapagat ang mga espiritual na pagpapalang dala-dala niya ay kasama na rin ang mga pinansyal, material at pisikal na mga pagpapala, kagalingan, kasaganaan, kakalingan, kaunlaran at mga provision para sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi malayo si Lord. Amen po ba? Nandyan siya para pagpalain ka. Isang panalangin lang ang layo sa iyo. Amen po ba? At tumatahan siya sa buhay natin lahat. At kaya nga tayo pong mga nasa Panginoon, maaaring hindi po tayo kumpletong-kumpleto, hindi po masasabing may kulang pa rin palagi, pero salamat, nandyan ang Panginoon para po ng lahat. Amen po ba? Isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ang kapatid, sabi po ng anghel sa mga pastor, sabi rito, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Dumating yung mga host of angels kung pagkakataon na yon. At nagsabi rito at na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y
kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, dumating si Jesus para bigyan tayo ng kapayapaan. Bigyan tayo ng kapahingahan. Kasi sa mundong ibabaw, maraming kapigatihan. Sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen po ba? Sa mundo, maraming problema. Pero sabi ng Panginoon, mabahala, napagtagumpayan ko na ang lahat ng yan. Kaya lahat ng nasa Panginoon, may kapayapaan. Kahit na may pandemic, may kapayapaan tayo. May kapahingahan tayo. Kasi alam natin, kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ni David, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me, ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ni David sa Panginoon, na kahit ako'y dumadaan sa karimlan, pero sabi niya, hindi ako matatakot kasi kasama kita, Panginoon. Mga kapatid, this is the greatest assurance that God is with us. And the Lord is with us and will never leave us nor quit nor surrender sa ating mga buhay. Hindi siya magkikwit. Minsan ikaw nagkikwit pero si Lord hindi nagkikwit sa'yo at hindi magkikwit. Hindi siya lalayo sa'yo. Amen ba? Mahabulin ka niya ng kanyang pagpapala at ang kanyang biyaya. Ito ang kagandahan natin sa kamay ng Panginoon. Amen po ba? Yung naniniwala kung malapit ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Kaya nga si Jonah, yung si Prophet Jonah, sumuway na siya sa kalooban ng Diyos. Lumayo-layo na siya. No? Ayaw na niyang sundin si Lord. Pero inahabol pa rin siya ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Nais kong sabihin sa iyo, dahil ikaw ay na kay Lord, hindi ka na makakatakas. Ahabulin ka ng pagmamahal ng Panginoon. Ahabulin ka ng kabutihan ng Diyos. At madarama mo, hindi masaya ang buhay pag malayo sa Panginoon. Ang pinakamasayang buhay nasa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, ang tunay na kapayapaan at kapanatagan laging nasa Panginoon. At yung mga taong nababagabag, mga kapatid, maaaring minsan kaya tayo nababagabag, nagugulabihan, natatakot. Kasi yung focus natin medyo naiba. Pero pag lagi ka nakafocus kay Lord, dahil may pag-asa at may kapahingahan. Kaya sabi ng Panginoon, kayo lahat na napapagal, nabibigatan, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano po ba? Mga kapatid, talagang maraming pabigat sa buhay na ito, maraming mga problema, pressure ng buhay, pero lumapit ka kay Lord, giginhawa, gagaan, magkakaroon ka ng kapahingahan. Amen po ba? At magiging magaan lahat para sa iyo kasi kasama mo si Lord. Amen po ba? Natandaan ko nung ako yung bagong nakakilala sa Panginoon, maraming kong utang nung pagkakataon na yun. At hindi ko na alam kung paano babayaran ang aking mga utang. At nung nakakilala ako sa Panginoon, nang narinig kong word na sabi na patotoo ko na life verse ko, yung tinuro ng Pastor John chapter 15 verse 5, that apart from Jesus, you can do nothing. At na-realize kong aking sarili, Panginoon, malayo pa po pala ako sa iyo. Nung gabing yun, ng April 6, 1983, tumanggap ako sa Panginoon. At mga kapatid, yung dinadala kong mabigat na kalooban at kaisipan, niisip-isip ko yung marami kong utang. Nung kinabukasan paggising ko, sabi ko parang ang gaang-gaang na ng araw ko ngayon. Parang ang gaang-gaang na ng buhay ko ngayon. Pero marami pa rin akong utang. Ay, kinibago ba kayo? Sabi ko, pero marami pa rin akong utang. Pero iba na tong araw na to. That was April 7, 1983. Kasi nakatanggap ako April 6, 1983. That was Thursday. At ang gawain sa Manila Hilton Hotel ay 7 p.m. to 9 p.m. At pag uwi ko nung gabing yun, yung kinabukasan pagbangon ko, ibang-iba na yung pagbangon ko ng umagang yun. Dati noon kapag gigising ako, parang paano na naman tong araw na to, marami na namang maninigil sa akin, paano ko babayaran ng utang ko, hindi ko na yata kayang bayaran. Pero nung araw na yung paggising ko, parang gang-gang sa akin. Sabi ko, parang gang-gang ng buhay ko ngayon. Parang nagbago, nawala yung kabigatan. At sabi ko, pero marami pa rin akong utang. Hindi ko pa rin nababayaran. Pero mga kapatid, ang kapayapaan at ang kapahingahan talagang nagsisimula sa puso't kalooban. Amen po ba? Pag na kay Lord ka, tatanggalin na lahat ng bumabagabag sa iyo. Kaya nga sa buhay nito, sabi ng host of angels, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Panginoon. Sa araw na ito, nais kong sabihin, kinalulugdan ka ng Diyos. Ibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Ibigyan ka ng kasaganaan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nagbitik ko na tayo, shalom, shalom, shalom. Ang ibig sabihin ng shalom, peace and prosperity. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, shalom, shalom to you. Amen po ba? Anong
kumpleto. Kaya si Lord, pag nagpala, kumpleto. Walang kulang. Amen po ba? Pupunuin. Pag-aapawin pa ng Panginoon. Kaya nga yan ang ibig sabihin, shalom, shalom, shalom. At shalom sa inyong lahat. Shalom sa inyong pamilya. Shalom, shalom sa inyong mga buhay. Peace and prosperity be upon each one of us na sumasampalataya sa Panginoon at kinalulugdan ng Panginoon. Amen po ba? Pag sumampalataya ka kay Lord, natutuwa sa iyo si Lord. Amen ba? Yung paniniwala mo ka nang tuwang-tuwa na si Lord. Kasi itong taong ito naniniwala kahit wala pang nakikita. At diyan natutuwa ang Panginoon dahil naniwala ka na kahit wala ka pang nakikita, ang Panginoon ipapakita sa iyo. Ipapakita sa iyo. Ipapatigil sa iyo. Bibigay sa iyo. Amen po ba? Bakit? Nanampalataya ka kahit wala. Amen po ba? At dahil nanampalataya ka, magkakaroon ka. At magumapawin ka ng Panginoon. Amen po ba? Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Dumating siya para bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa buhay na ito. Kaya nga yung mga taong wala kay Lord, kahit na maraming pera, nagugulumihanan. Natatakot. Amen ba? Alam niyo, mahirap din na maraming pera. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi target ka ng mga hold-upper, kidnapper. Amen po ba? Amen po ba? No? Target ka ng mga manloloko. Amen po ba? Kaya masarap din naman maraming pera pag Kristiyano. Amen po ba? Kasi marami tayong mapagpapala, marami tayong mabibless, marami tayong maaabot. Amen po ba? Pero mga kapatid, pagka marami kang pera at wala kay Lord, naku, mabigat po yan. No? Ang hirap isipin ng maraming pera, wala kay Lord. Lagi ka na lang nag-iisip na paano na lang. Baka pa ang mga anak ko, kidnapin, kinakala may bodyguard, nakikinig po kayo. Yung masaya pa magsabi ng amin. Kaya, pero pag sa Panginoon ka, marami kang mang pera, meron kang kapayapaan, meron kang kapanatagan. Ganyan po ba? Kasi kasama mo si Lord. Lahat ko na siya magsabi ng amin. Kapatid, ano pang huli na nais ko bigyan ng pansin sa araw na ito? Mga kapatid, yung mga pastor na dumalaw kay Jesus, makikinig pa po ba kayong lahat? Yung pastor na dumalaw kay Jesus, mga kapatid, ay nakita nila ang Panginoon at pagkatapos ikunento nila si Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, sa Pasko ito, hindi lang natin ikikwento ang mga pagpapala natin. Ikikwento natin ang nagpala sa atin. Amen po ba? Kaya pag nagkwento ka, sabihin mo ang pagpapala ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? I-share mo si Jesus. Sabagat siya ang mabuting balita. Kasi ang tao, kahit bigyan mo ng pagpapala, kulang pa rin yan. Pero pag nilapit mo siya kay Lord, si Lord ang magdadagdag ng maraming mga pagpapala sa buhay ng tao. Amen po ba? Kaya don't just tell of your blessings and victories. Tell about Jesus' blessings and victories that He has given you. Share natin si Jesus. Amen po ba? Kaya nga nawa, sa mga araw na darating, lalo na sa pagpasok ng bagong taon, dapat meron tayong mabahaginan ng mabuting balita. I-share natin si Jesus. Nakikinig pa ba kayo lahat? Kaya narito pa tayo. Sabi nga ng Panginoon, freely you receive, freely give. Tumanggap kayo ng kaligtasan, ipamahagi niyo naman. Amen po ba? Pinagpala kayo, magpala naman kayo. Amen po ba? Masaya kayo, magpasaya naman kayo. Amen po ba? Mga kapatid, share natin si Jesus. Ibahagi natin ang Panginoon. Kaya nga lagi namin dinadala ng Lord, kahit na kami po ay matagal na, pero bigyan niyo kami ng souls na mapagwawagian para sa iyo. Amen po ba? Kaya dapat bawat isa sa atin, you need to pray. Yung mga pamilya mo, hindi pa naliligtas, kaya tutukan mo ng panalangin. Tutukan mo ng panalangin yung mga kaibigan mo, yung mga malalapit sa iyo, hindi pa ligtas. Idulog mo sila sa Panginoon sa panalangin at sabihin mo sa kanila ang ginawa ni Jesus sa buhay mo. Sabihin mo sa kanila ang pagpapala ni Lord sa buhay mo at ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay mo. Itong mga pastol na dumalaw kay Jesus, dinalaw nila si Jesus, pagkatapos nila, isinaysay nila, ikwinento nila, pinagsabi nila si Jesus. Amen po ba? Na dumating na ang tagapagligtas, dumating na magpapatawag ng mga kasalanan natin. Amen po ba? Mga kapatid, beginning at this time, i-share natin si Jesus. Siya ang dahilan kung bakit may Pasko. Hindi ka lang mag-share ng pera, regalo. I-share mo rin ang Panginoon. Sapagat siya ang pinakadakilang regalo na pwedeng kamtan natin lahat. Regalo hindi ka pwedeng kayong tumbasan ng pera, walang mga kayamanan, at
material na bagay, siya ang dakilang regalo ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga tayo lahat ay mga pinagpala dahil kay Jesus. Kaya kung meron kang pagpapalang i-share, meron kang ikwento mo si Jesus. Ikwento mo ang ginawa ni Jesus. Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, dapat lagi mong isipin, ano ba yung mga ginawa na sa akin ng Panginoon? Ano ba yung mga pinagpala sa akin ng Diyos? Yung mga pinagbago niya, ginawa niyang pagbabago sa buhay ko. Share mo yun. Kwento mo yun. Amen po ba? Sa Lord, maraming mga tao, hindi nila alam paano magbago. Hindi nila alam paano maging malapit sa Diyos. Amen po ba? Akala nila sa pamamagitan ng kanilang sarili, hindi nila alam sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Diyos. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kagabi ay nanonood ako ng isang medyo yung napapanood ko yung isa na nalungkot lang ako sa napanood ko na yun. Sabi niya, dati akong born again na pastor, pero ngayon naging pari na akong Katoliko. Kasi sabi niya sa born again, ang kaligtasan pananampalataya, nakita kong mali yun. Mga kapatid, hindi ko mali yun. Hindi ko mali yun. Sapagkat tama na tayong lahat ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Kasi kung maliligtas tayo sa magitan ng ating mga gawa, hindi na sana namatay si Kristo. Hindi na sana bumabayo. Nanito ba? Kaya sabi na-realize ko mali pala yun, kaya pumunta ako rito. Mga kapatid, lalong naligaw yung tao na yun. At ang saya pa namang mag-share, tatawanan ng mga tao, talagang tuwang-tuwa sila. Pero mga kapatid, lalo siyang namali. Nasa tama na, namali pa. We are saved by grace through faith, not of works, lest any man should boast. Hindi dahil sa ating mga gawa para walang magmayabang at magmalaki. Kasi kung tayong lahat ay maliligtas sa ating mga gawa, maraming mayabang na sa langit. At hindi tayo mahumunta sa langit dahil sa ating mga sarili. Amen po ba? Pagdating natin doon, sasabihin ng natin, Lord, salamat sa ginawa mo para sa akin. Salamat sa inyong biyaya, kaya ako nakapasok sa langit. It's not about me, it's about you. Amen po ba? Amen po ba? Sige, bakit natin lang pero mga kapatid, yung pananampalataya natin kay Lord at yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, magdudulot yan at nagre-resulta sa mabuting gawa. Amen po ba? Kaya dapat kung talagang natatanggap mo yung pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, pananampalataya, dapat magresulta yan sa mga mabubuting gawa, sa pagtulong, sa pagbabago ng buhay. Resulta yan ng iyong pananampalataya at ginawang pagliligtas sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag pong kalilimutan na ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng Panginoon dahil sa biyaya, dahil ikaw ay sumampalataya. Amen po ba? At yan lagi ay isang dakilang katotohanan. Kasi kapag ka ang kaligtasan, or you are saved by grace through faith, mga kapatid, kapag ka ganyan ang kaligtasan, ang ating mga buhay ay nakasentro lang sa ginawa ni Jesus. Dahil lang sa kanyang tinapos na gawa, hindi sa ating mga gawa. Pero dahil meron siyang ginawang mabuti sa atin, ngayon naman nakakagawa tayo ng mabuting bagay kasi yan ay bunsod na ginawa ni Lord sa ating mga buhay. Pinago niya ang puso natin. Amen po ba? Dati hindi tayo mapagbigay, ngayon mapagbigay na tayo. Dati hindi natin kaya magpatawad, ngayon mapagpatawad na tayo. Dati hindi tayo marunong magmahal, ngayon marunong na tayo magmahal. Bakit? Kasi una tayong minahal ng Panginoon, una tayong pinatawad ng Panginoon, una tayong binigyan ng Panginoon, kaya nakapagbibigay din naman tayo. It is all about Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Just ang pastrong ito mga kapatid, si Jesus ang share natin. Si Jesus ang ibabahagi natin sapagat ang lahat-lahat ay nasa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo pong lahat ay magsabi ng malakas na amen at tumakot ng malakas. Tayo pong lahat ay magpapagigit. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa araw nito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong presensya. Sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, narito kami, Panginoon. December 25, 2020 na po, Panginoon. Salamat po sa mga nakaraang araw, linggo, buwan at mga taon ng buhay namin. At salamat po, you have brought us this far sa December 25, 2020. At hindi hanggang dito ng Panginoon. Salamat sa mga araw, linggo, buwan, at mga taong pang darating sa aming mga buhay. Mararanasan pa namin ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob, ang inyong masaganang biyaya, ang inyong pagmamahal, at ang inyong mga dakilang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Idinadalangin ko maging pinagpalang sobra-sobra ang kapaskuhan po ng bawat isa sa amin. At mas pinagpala ang 2021 na papasok. That will be the year of your abundance sa aming mga buhay.
that will be the year of Jesus abundance sa aming mga buhay. The seasons of more than, the season of much more, the season of even more ay mangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasi kaming lahat ay naki Jesus, kaming lahat ay nakakapit kay Jesus, kaming lahat ay nananalig sa Panginoon, at si Kristo ay nasa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po, punuin niyo po ang puso ng bawat isa. Punuin niyo kami ng kapanatagan, kapahingahan, pag-ibig at kagalakan. At salamat, Panginoon, I speak for shalom, shalom, shalom sa bawat puso, sa bawat buhay, sa bawat pamilya, sa bawat kabuhayan, sa bawat kabanyaman, sa bawat kabuhayan, Panginoon. Lord, shalom, shalom, shalom. Umapaw, umapaw, umapaw. Sapagat this will be the year that we will be multiplied, Lord. Magmumultiply ang lahat-lahat ng mabuting bagay na inilagay niyo sa amin, Panginoon. At sa darating na taon, mararanasan namin sobra-sobra, Panginoon. Umaapaw, uma-overflow, Panginoon. Ang lahat ng bagay na minultiply niyo sa amin sa pangalan ni Jesucristo ng Nazareth. Lord, abutin niyo ang mga pamilya. I pray, cover with the blood of Jesus. Panginoon, sabi nila, lalong tumitindi ang COVID-19. Pero Panginoon, lalong tumitindi ang heavenly immunity ng Diyos para sa bawat isa. Lord, nire-release ko ang transmission and manifestations of heavenly immunity, of divine healings of God, of divine protection of the Lord, in greater strength, greater potent, greater power, greater scope upon the people of God, upon our homes and families, upon the people of San Antonio, upon the people of Nueva Ecija, upon the people of the nation of the Philippines, for more than 100 million Filipino people, we release the heavenly immunities in Jesus' name, even upon the peoples of the whole world, for more than 7 million people of the world. Release kami ng transmission and manifestations of heavenly immunity of God in the name of Jesus, in greater strength, greater power, greater potent, greater scope, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kung meron ng mga gathering, meron mga pagsasama-sama, Lord, dukuban ng dugo ni Kristo. Ang season na ito ay hindi season ng paglaganap ng COVID-19. Ang season na ito ay ang paglaganap ng pagpapagaling ng Panginoon. Pagpapalaganap ng proteksyon ng Diyos, ng kagalingan ng Diyos, ng immunity ng Panginoon, ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kapahingahan, at kagalakan pagpapalang galing sa Panginoon. Ito ang aming pinagdadaloy. Ito ang aming pinananaligan. Buhay sa kaya ng Diyos sumaloy, sumagana, umabaw, in Jesus' name, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Pinagpala po kami ngayon. Pinagpala ang darating na araw ng buhay namin. Masaya kami sa Paskong ito. Kasi si Jesus ang kalahat-lahatan sa aming mga buhay. Nagpasimula sa Kanya. Magpapatuloy sa Kanya hanggang sa kadululuhan. Siya pa rin ang kalahat-lahatan sa buhay. Lord Jesus, marami pong salamat. At dinideklara akong pinagpalang Pasko ang 2020 para sa bawat isa sa amin. At pinagpalang bagong taon ang darating para sa buhay ng bawat isa. I bless you all in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, in Jesus' name. Lahat